Naniniwala si Maguindanao Governor Toto Mangudadato na siya ang target ng pagsabog sa Tacorong, Sultan Kudarat kanina. Isa ang patay at 7 ang sugatan sa pagsabog. Mula sa Sultan Kudarat, nakatutok si GMA News stringer Ferdinand Cabrera. Kalakas ng pagsabog dito sa Tacorong City, Sultan Kudarat, nasira ang Toyota Fortuner SUV na ito. Sakay nito ang isang board member ng Maguindanao na si Dato Rusman Sinsuat Sr. at ang kanyang anak na si Dato Rusman Jr. Kasama sila sa 7 sugatan sa pinakabagong pagsabog dito sa Central Mindanao. Ang Fortuner ay bahagi ng convoy ni Maguindanao Governor Ismael Toto Mangudadato. Ayon kay Mangudadato, papunta na sana sila sa kanyang farm resort para sa selebrasyon ng kanyang kaarawan nang matapat ang SUV ni Sinsuat sa land bank sa National Highway. Isang nakaparadang Kia Avila na may plate number MVJ 274 ang biglang sumabog. Paniwala ni Mangudadato, siya ang target ng palanambang. Nagkataon lang daw na mabilis ang kanyang bulletproof na sasakyan. Tuloy-tuloy yung takbo namin. Hindi kami natsambahan ng bomba na yun sa halipang natsambahan yung aming convoy, no? Isang kumpirmadong patay na kinilalang si Rafi Pareñas. Kasalukuyang isinasagawa ang investigasyon sa nasabing pagsabog. Mula dito sa Tacorong City, Sultan Kudarat, Ferdinand Cabrera, nakatutok 24 oras. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Noong Mayo, hindi lamang po paghahatid ng mga bagong gamit pang eskwela ang ating naging sadya sa ilang lalawigan. Naging pagkakataon din ito para makilala ang mga batang labis na nangangailangan ng ating tulong. Ang batang tampok natin ngayong gabi ay isa lamang po sa mga kumurot sa aming puso. Kaya aming sinadya siyang balikan sa bayan ng Abuyog sa lalawigan ng Leyte. Maselan po ang inyong matutunghayan kaya pasintabi na lamang po lalong-lalo na sa inyo dyan ng mga naghahapunan. Habang lumalayo ang ating paglalakbay, lalo nating nailalapit ang ating mga puso sa paglilingkod. Yan ang aming napatunayan sa aming muling pagbisita sa Abuyog sa lalawigan ng Leyte. Nang huli naming punta rito, baon lang namin ang hinaing ng mga magulang ni Angel. Ang mga iyon ang nagtulak sa atin para bumalik. Hindi pa man namin nararating ang kanilang bahay, nadama na namin ang bigat ng buhay ng pamilya Morales. At mas bumigat pa ang aming dibdib sa kalagayan ni Angel na ipinanganak na walang puwet. Labis kaming naawa nang tumambad sa amin ang kanyang bituka na sinadyang ilabas mula sa kanyang tiyan mula nang siya ay ipinanganak. Walang maiturong dahilan si Elena sa sinapit ni Angel kung hindi ang 2 linggong pagkakaroon ng lagnat. Mahirap? Paano po naging mahirap na yun? Hindi ko naman alam kung paano siya alagaan. Sa 4 na taon, ilang piraso ng cellophane, tela, scotch tape at pad ng bra ang naging takip sa colostomy ni Angel. Nagulaan ako. Kadamuan mo sa kalibutan nga. Kuha ninin makwartahan. Ako pa ang gipili good nga, pobre. Matid natin ang kailangan ng agarang pagtugon sa kalagayang ito ni Angel. Kailangan natin to ibaba kasi mag-school na siya. Hindi pwede na hindi siya mag-school siya na mayroon pa siyang colostomy. Is we have to do posterior sagittal anorectoplasty. Wherein we have to open from the coccyx down to the anal dimple. Tulong ako, tulong ang anak ko. Para maoperahan lang mo siya, mamba. Mulatan ako laging pangaro sa inyo, sa Ginoo, sab nga matulungan ko kay magukoy mahimo. Pobre mga ko. Hinihintay na lamang po na maklear sa kanya mga test si Angel at handa na siyang sumailalim sa kanyang operasyon. Salamat po kay Dr. Florentino Mirin ng Eastern Visayas Regional Medical Center. Mga kapuso, tulungan po sana natin si Angel na siya'y makapamuhay ng malusog at masaya tulad ng mga nakararaming bata. Sa mga nais magpaabot ng tulong sa kanya, bukas po ang aming tanggapan. Maaari rin kayo magdeposito ng donation sa aming mga bank account o mag-log on sa www.kapusofoundation.com.
Isang tagumpay po para sa Universidad ng Santo Tomas at para sa bansa. Opisyal nang itinanghal ng Guinness World Records ang Human Cross ng UST bilang pinakamalaki sa mundo. Mahigit 13,300 estudyante, guro at empleyado ng universidad ang bumuo ng Human Cross nitong nakaraang Semana Santa. Ang bansang Norway ang dating may hawak ng naturang world record na may mahigit 900 lamang na kalahok. Next, Alger Abrenica nagsalita tungkol sa pagkakasangkot umano niya sa isang rambulan sa sinihan. Non-stop ang pagtuto dito sa 24 Oras.